Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post o article published sa Inquirer.net. Title, Sara Duterte visits Marcoleta at PNP General Hospital. Vice President Sara Duterte visited and reportedly just left the Philippine National Police General Hospital at Camp Crame on Tuesday, July 7, where Senator Marcoleta is undergoing medical examination. Marcoleta, age 72, facing a plunder case in connection with the 75 million undeclared campaign donation, was brought to the PNP General Hospital after complaining of chest pains and high blood pressure during his booking procedure at Camp Crame last July 6. The office of the Vice President confirmed that Duterte visited the senator. Okay. His three other co-accused, former Anak Kalusugan Representative Mike Defensor and businessmen Joseph Espiritu and Aristotle Biray, were earlier detained on Monday at Quezon City Jail male dormitory. Meanwhile, Duterte was a no-show at Monday's opening after his impeachment trial. Okay, so, yun. To me, that's good news. Dito mo makikita yung malasakit ng ating vice presidente. Malala nyo, nung 2024 ba yun o early 2023? Nung ginigipit si VP Sara sa House hearing ng budget, it was then Congressman Rodante Marcoleta who stood up para alalayan, suportahan si VP Sara. Walang ibang kongresista na tumayo para tulungan si VP Sara. And because of that, lahat ng committee positions, vice chairman, member, daming committee noon si Congressman Marcoleta, tinanggal siya lahat ng kanyang mga importanteng posisyon nang dahil lang sa pagtulong niya kay VP Sara. So, tayo mga DDS, nakita natin yun. Kaya, sinuklian natin ng pagmamahal, whatever you sow, you reap. Diba? Kaya nung eleksyon, tayong mga DDS, all out yung suporta natin kay candidate Marcoleta, kaya nanalo siya bilang senador. And then, dito na sa flood control scam, napakaganda yung ginawa ni Senator Marcoleta sa pag-iimbestiga sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng ating bansa. And because of that, iyon, nakakulong na siya. So, kahit ako siguro, kung ako si Senator Marcoleta, baka pag 72 years old ka na, marami ka ng karamdaman. Ako nga, 66 years old pa lang ako ngayon, may nararamdaman na ako, yung tuhod, sumasakit, ang hirap gumalaw, nahihilo, may hypertension. Basta nagkakaedad. Dadaan ka pa ng ganyang pagsubok. Maprepreso ka ng dahil lang sa, selective justice. So, normal lang yan na matatakot ka sa buhay mo. Although, matapang na hinarap ni Senator Marcoleta yung kaso, voluntary nag-surrender siya. But then, hindi mo maiwasan talaga yung the thought na ikukulong ka na. After all these years, diyan ka lang sa bahay nyo, libre kang gumalaw, tapos magiging person deprived of liberty ka na. Ang hirap kaya niyanan. So yun,
Mabuti naman ang PNP at naging considerate. So hindi nila pinilit kaagad na dalhin sa kulungan si Senator Marcoleta. So ngayon, hindi pa siya nakakulong. Matawag lang natin na hospital detention. Malala ko si Pastor Kibuloy nung bagong naaresto siya, nadala na sa kulungan. Humingi siya ng hospital detention. Kasi nga, mayroon ding nararamdaman si Pastor Kibuloy. Problema lang, hindi pumayag ang korte for his hospital detention. Kaya ngayon, nandun, nakakulong siya sa, I think, Pasay City Jail. Ang hirap, yung kalagayan nila. But then, may hangganan ang lahat. So, konting tiis lang. I still believe na buhay ang hustisya sa atin, lalo na sa ating mga korte. Medyo matagal nga lang yung trial. But kung walang proof beyond reasonable doubt, ma-absuelto sila. Marami nang ganyan eh. Kasi ulitin ko, yung kaibigan ko, sinampahan ng kaso. Pananakot. Sinampahan. Hinarap ng kaibigan ko yung kaso. Nagtiwala siya sa hustisya. Oh, hindi nagtagal. Ang trial is mabot ng 1 year. Ayun. Desisyon ng korte, dismiss ang kaso. And because of that experience na nasaksihan ko, kaya may tiwala pa rin ako sa justice system sa Pilipinas, although mabagal lang. Okay. So, when I mean justice system, sa mga korte na, iba naman dito sa selective justice ng administrasyon na pinipili lang nila yung kakasuhan. Yung mga bumaliktad, safety. Yung ayaw bumaliktad, yung kumakalaban sa administrasyon, yon ang kinakasuhan. Kaya nagkakaroon ng selective justice. So ngayon, dahil nasa korte na ang kaso, yun. Magtiwala po tayo sa korte, darating ang panahon, magkakaroon ng hustisya dito kay Senator Rodante Marcoleta. Kasama na rin si Senator Jinggoy. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Ako diri sa balay ni Nick Jan Andamon nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3, San Alahay, Talakag, Bukidnon. So mo na ni ang itsura sa iyang atop nga mga dagko na og buslot. So mo na ni ang pag-atupan karon sa gitabang nga yero sa iya ha. Mga dagko na gyud og buslot. Og mo na ni ang gitabang nga yero nga napulo ka buok nga digis nga iatop karon. O karon naman na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga hero. So napulihan na gyud ang ilang atop. At sa sin nga napulo nga
pulo pud ka tuig ni among nga puyo nga sirig ulan-ulan ba. Salamat yun sa Ginoo nga itutok inyong kasing-kasing nga naghatag aning sin. Daghan salamat sa inyo tanan. Salamat sa nag-sponsor ani hinaot pa unta nga daghan pag yun ang inyong matagaan ani nga inyong gihatag nga sin. Salamat Salamat ka. sa inyo sa Salamat. naghatag ani. Salamat. Thank you Lord. Thank you. Salamat.